ang sikreto at mekanismo kung paano na-execute ni Sukuna ang paggamit ng kanyang incomplete na domain at kung paano ito na-endure ng buong Jujutsu Tech, especially si Yuji Itadori. Pati na rin ang paggamit ni Sukuna ng kanyang Fire Arrow habang sinasabi ang katagang Furnace Open. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Jujutsu Kaisen Chapter 258 Full Chapter Review. Sa pagsisimula ng chapter ay nabanggit dito na sa pamamagitan nga ng pagkakaroon ng consecutive na Black Flashes ni Gojo Satoru ay nagawa niyang makapag-employ ng panibagong path or relay ng paggamit ng kanyang reverse curse technique. Nagawa niya itong posible kahit na may damage ang kanyang utak sa pamamagitan ng pagre-relay or pagde-distribute ng nagiging burden ng kanyang utak sa paggamit ng reverse curse technique sa mga lugar or parte ng kanyang utak na hindi pa naman naaapektuhan nito. Na para bang ikinalat niya ang damage na naidudulot ng reverse curse technique para kahit na in total hindi man ito nabawasan, hindi naman masyadong naapektuhan nito ang mga certain parts ng kanyang utak dahil nga kinalat niya ito na nag-prevent ng concentrated damage sa isang certain part ng kanyang brain na pwedeng pumigil sa paggamit ng reverse curse technique. Matapos din makahit ni Sukuna ng napakaraming black flashes din, which is 4 consecutive black flashes in total, ay pwede na rin sanang gamitin ni Sukuna ang kanyang reverse curse technique para i-heal ang lahat ng kanyang mga kamay at para durugin ang buong Jujutsu Tech. Subalit dahil lang nga sa soul damaging punches nitong si Yuji na tumatama directly sa boundary ng soul ni Megumi at ni Sukuna, napigilan niya ang pagtaas pa ng output nito. Habang inaakala ni Miguel at ni Raru na ligtas na silang makakatakas mula kay Sukuna ay nakaramdam sila ng intense na aura mula sa battlefield. Ito pala yung pag-deploy ni Sukuna ng kanyang domain expansion, ang Malevolent Shrine. Subalit ang pinagkaiba lamang nito, iba ang itsura ng shrine niya dito na parang isang incomplete na mutated na halimaw. Ang mas nakakatakot pa dito, ang shrine na ito ni Sukuna ay nababalot ng sparks of black. Pero it is also confirmed na hindi pa naman nakakabalik or nare-regain ni Sukuna ang kanyang output para sa domain expansion. Nagawa niya lamang itong posible sa pamamagitan ng tulad ng ginawa ni Gojo Satoru. Ginamit niya ang parte ng utak niya na hindi naapektuhan at na-damage ng Infinity Void ni Gojo. At dahil nga hindi niya magamit ang kanyang mga kaliwang kamay, kinailangan niyang gumamit ng panibagong hand sign para ma-launch at ma-deploy ang kanyang incomplete na domain expansion. Kaya naman sa pag-deploy niyang ito ng kanyang Malevolent Shrine ay hindi niya ginamit ng kanyang Enmat-10 kung hindi ang Taishaku-10 nitong si Gojo Satoru. Hindi lang yon, i-deploy niya rin ang kanyang barrier technique at dineploy niya rin ang kanyang curse technique alongside it para magawa ang kanyang impromptu or ang kanyang manual activation ng domain expansion. Nang dahil dito, nagsimula ng pulbusin ng Malevolent Shrine ang buong Shinjuku. Pati na rin ang mga crews nitong si Mimi na ginagamit nilang surveillance or ang parabang kanilang site mula sa kanilang headquarters. Bago magpatuloy ang laban ay nagkaroon ng flashback sa gitna ng Jujutsu Tech at kung paano nila pinaplanong i-counter ang Malevolent Shrine ni Sukuna. Nabanggit dito ni Hakari na magiging napaka-vital ng paggamit ng reverse curse technique at ng mga anti-barrier techniques sa mga sorcerers na nagbabalak at nagpaplanong humarap kay Sukuna, wherein nabanggit dito ni Maki na hindi yun applicable para sa kanya. Si Choso naman nabanggit na hindi yun problema para sa kanilang dalawa ni Yuji habang tinatanong ang mga reverse curse technique users na si Shoko, itong si Hakari at itong si Yuta kung paano nila nakocompensate ang nawawala nilang dugo sa pakikipaglaban. Na sinagot naman ni Hakari na sa pamamagitan ng kanyang total autopilot ay hindi niya na yung nakokontrol at automatic na yung nangyayari. Sinabi naman ni Yuta na nagagawa niya yun by instinct at sinagot naman siya nitong si Shoko Ieri na sa pamamagitan ng pagko-convert ng kanyang cursed energy ay nakakapag-create siya ng kanyang panibagong dugo. Subalit in-insert din dito ni Shoko na ang dahilan kung bakit hindi niya kayang i-heal ang lahat ng mga sorcerers ay dahil sa nire-reject ng sorcerer na hinihil niya ang kanyang ipino-provide na healing. Na para bang ang resistance ng hinihil niyang sorcerer ay magpe-prevent sa kanya para i-heal ang injuries nito. Nabanggit naman ni Choso na hindi yun magiging problema na naman para sa kanya at kay Yuji dahil sa pamamagitan nga ng kanilang espesyal na katawan ay kaya nilang i-convert ang kanilang cursed energy into blood. And although wala pang ganong abilidad si Yuji as of now, kung kakainin niya ang natitira pa nilang mga brothers sa cursed painting ay magagawa yung ma-acquire ni Yuji in no time. Kaya naman ang magiging pinaka-limiting factor na lamang sa paggamit nila ng reverse curse technique ay ang napakalaki or ang immeasurable amount ng cursed energy na kakailanganin para i-execute ang RCT. Pero tulad na nga ng nasabi nitong si Choso dahil special ang kanilang mga katawan, si Shoko na mismo ang nagsabi na hindi yun magiging problema para sa kanila. Dito naman ay dadako tayo sa in-depth na explanation at kung ano talaga ang potensyal ng curse technique nitong si Wiwi ng teleportation. Nabanggit dito na sa pamamagitan ng teleportation ni Wiwi ay kaya niyang mag-teleport ng object, ng isang sorcerer or ng isang tao sa isang lugar na na-mark niya na previously.
Subalit hindi lang pala yun ang extent ng curse technique nitong si Wiwi dahil kaya din niyang i-replace or i-switch ang souls ng mga sorcerer. Marami ang magsasabing napakadaya dahil kung gagawin ni Wiwi kaya niya agad i-switch ang soul ni Sukuna at ng isa pang sorcerer para talunin ito. Subalit marami din itong kondisyon. Kailangang i-accept at hindi i-reject ng kanyang target ang pagsiswitch ng souls para maging successful ito. Nai-insert din dito ni Yuji ang natutunan niya mula sa kanyang nakalaban na si Mahito, ang katagang the soul is the body and the body is the soul. Napaka-aware din itong si Yuji sa transfiguration na nangyayari ng dahil lang nga sa nangyayari sa Season 1 at Season 2 ng Jujutsu Kaisen, kaya nabanggit niya na kung ililipat ang soul ng isang tao papunta sa isa pang tao ay magbago ang shape nito at magkaroon ng abnormalities tulad na lamang ng ginagawa ng curse technique ni Mahito. Subalit in-explain sa kanya nitong si Wiwi na sa pamamagitan ng kanyang curse technique, it's as if para itong isang box na nagko-contain ng isang surprise present wherein ang box ay ang katawan ng tao at ang present na nasa loob ay ang soul nito. Na-explain niya na hindi magiging applicable at hindi magiging tama kung ibang tao ang magbubukas ng surprise para sa ibang tao. Subalit sa pamamagitan ng kanyang curse technique, kaya niyang i-transfer ang content ng box na yon without opening the box. Na para bang gusto niyang ipahiwatig dito na kaya niyang i-transfer at i-switch ang mga souls without tampering at without modification. Na-explain din dito ni Kusakabe na ang dahilan kung bakit napakabilis ng learning abilities nitong si Yuji ay nang dahil na rin sa pagtira or ang pag-house niya kay Sukuna. Ginamit ni Sukuna ang kanyang curse technique habang nasa loob ng katawan nitong si Yuji na dahilan kung bakit na-recognize at na-a-adapt ng katawan ni Yuji ang mga curse technique na yon. Kaya naman at some point nasabi nga na kaya at magagawa talagang i-execute nitong si Yuji ang paggamit ng isang extreme special grade curse technique. And since dahil dito natutunan nga nila na sa pamamagitan ng paggamit ng curse technique sa ibang katawan matututunang ma-adapt ng katawan na yon ang paggamit ng curse technique na hindi naman talaga sa kanila. Kaya naman nakita natin sa chapter 222 ng Jujutsu Kaisen hindi talaga si Yuji ang gumawa ng soul swap kung hindi itong si Wiwi. Sa pamamagitan ng switch soul training na yon ay natutunan at nai-hammer down nitong si Kusakabe ang kanyang napakagaling na cursed energy manipulation at ang kanyang new shadow style simple domain kay Yuji. Nang dahil dito nabanggit ni Hakari na forbidden daw at ipinagbabawal ang pagtuturo ng simple domain sa mga hindi naman miyembro ng New Shadow School. Kaya naman dito na pumasok si Meimei na para bang may ginawa na siyang paraan concerned with money. Subalit there is also a downside to this technique dahil magagawa lamang ni Wiwi ang kanyang soul switch twice a month per person. Kaya naman sa pamamagitan ng training na ito na tinawag nga ni Yuta na cheat code ay magagawa nilang ma-adapt ang ibang technique ng ibang sorcerer within a span of 1 month. Going back to the battle na nangyayari sa Shinjuku matapos kang mailatag ni Sukuna ang kanyang incomplete domain, in-counter naman ni Yuji ang slashing effects nito sa pamamagitan ng kanyang new shadow style, simple domain. Habang tinitingnan ni Yuji ang core ng Malevolent Shrine, napansin niya na talagang incomplete ito at meron itong loophole na parabang meron itong weakness. Dito ay nabanggit na ng narrator na sa pamamagitan nga ng paggamit ni Sukuna ng kanyang incomplete na domain, nawala na ang kanyang binding vow na nag-aalis ng barrier nito na nagpapalawak ng range nito. Kaya naman ngayon meron na itong materialized barrier kung saan sa loob ay may sure hit effect subalit mas maliit na ang range nito. Ang napakalaking downside lamang nito dahil nga meron na itong sure hit effect at hindi na nito tinitira ang kahit na anong nasa loob ng domain expansion hindi na nito matatrack down at matatamaan ang hindi nagkakaroon ng kahit na anong amount ng cursed energy na si Maki. Subalit sa napaka-dire state na ito ni Sukuna na gumagamit pa siya ng napakaraming conditions, napakaraming binding vow at gumagamit pa ng napakalaking amount ng cursed energy para ma-pull off ang kanyang incomplete domain, hindi ito maglalast ng napakatagal at magtatagal lamang ito ng 99 seconds. 99 seconds nga lang subalit napakatindi ng delubyo na naidulot ng Malevolent Shrine nitong si Sukuna. Sa kabila noon, pinilit pa rin i-endure at i-survive ng Jujutsu Tech ang nangyayaring onslaught ng slashes mula kay Sukuna. Subalit sa sobrang tindi ng slashes nitong si Sukuna ay hindi kinaya ng simple domain ni Itadori ang ginagawa nitong atake at nabasag ang kanyang barrier. Dahil dito naputo lang isa sa kanyang mga paa, subalit hindi pa rin naman siya sumuko at sa pamamagitan ng kanyang blood manipulation at reverse curse technique ay nai-reattach niya ito. Nagulat na lamang si Yuji nang biglang tumigil ang onslaught ng slashes habang iniisip na maaring natapos na ang Malevolent Shrine nitong si Sukuna. Subalit nag-freeze na lamang ang katawan nitong si Yuji nang marinig niya ang salitang furnace open. At lumabas na nga ang Fire Elemental Curse technique mula sa mga kamay ng King of Curses. With an editor's note na nagsasabing the flames of certain death roars forth.
Now that is where the chapter ends at alam kong alam nyo na kung ano ang susunod na mangyayari. Gagamitin na ni Sukuna ang kanyang Fire Arrow. Hindi natin alam kung paano pwedeng gamitin niya ito tulad ng kung paano niya pinatay si Mahoraga sa Shibuya or pwedeng i-incorporate niya ito sa kanyang incomplete na domain. And sadly, there will be a chapter break next week kaya hindi pa natin malalaman ang susunod na mangyayari sa chapter 259 at kailangan nating mag-intay ng extra 7 days para sa spoilers for chapter 259. Pero huwag kayong mag-alala dahil as promised, mag-a-upload tayo ng isang dedicated video na tatalakay sa kung paano pwedeng ma-adapt ni Yuji ang Black Box at magamit din ang Fire Arrow. Kung meron pa kayong ibang mga topics at ibang katanungan na gusto nyong matalakay natin pahapiyaw sa gagawin nating video na yun, ay ilagay nyo lang yan sa comment section below. Huwag nyo din kalimutang mag-iwan ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para sa mas marami pang Jujutsu Kaisen contents at i-follow mo na din ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb. Dahil doon natin ipopost ang announcement, events at kung ano-ano pang mga bagay na mag-take place sa ating community. Again, it is the Updated Weeb and I'll see you in the next one.